Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umakyat na sa 27 ang sugatan sa malakas na pagsabog na idinulot ng pumalya umanong fireworks disposal sa Zamboanga City. Mahigit kalahati sa kanila, pulis, bumbero at iba pang uniform personnel. Ang ilang nasa kritikal na kondisyon. May nadamay ring ilang sibilyan, napinsala pati ilang ari-arian, simbahan, paliparan at paaralan. At nakatutok live si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren. Yes, Mel, Vicky at Emil, sa nasabing bilang 19 nito ang mga kawani ng PNP, BFP, PCG at Philippine Marines, habang 8 na sibilyan ang sugatan sa nangyaring pagsabog, habang ilang mga kabahayan ang nasira epekto ng pagsabog. Animoy isang gyera ang sumiklab sa Zamboanga City bandang alas 5 ng hapon kahapon. Sa lakas ng nakabibinging pagsabog, napatakbo ang mga residente ng barangay Kabatangan, pati mga hayop, nagulat. Lumika rin ito ng malakas na pagyanig. Kaya nahulog pati ang computer na ito. Sa kuha ng CCTV sa bahay na ito, kita rin ang pag-alog ng mga gamit at salamin. Sa malayo, tanaw ang makapal at mataas na usok na tila galing sa nag-aalborotong bulkan. Dama rin ang lakas ng pagsabog sa ilang establishmento, gaya ng nabasag na glass door sa isang hotel at glass wall ng St. Padre Pio Parish. Nabasag din ang salamin sa estanting ito. Yung anak ko parang nabingi na. Yung anak ko nanginginig kami. Hanggang ngayon nanginginig kami sa takot, sir. Nawasak din ang 5 classroom sa Don Pablo Lorenzo Memorial High School Annex. Wasak ang kisame ng paaralan. Gayon din ang ilang appliances sa loob nito. Kinansela muna ang enrollment sa paaralan. Pati ang Zamboanga International Airport napinsala. Sa mga larawan mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kita ang sira sa kisame sa bahagi ng check-in area nito sa passenger terminal building. Pero pagtitiyak ng kaap, walang napektuhang pasahero at wala ring delay sa flight sa paliparan. Ang mapinsalang pagsabog na yan, galing sa mga paputok na i-dispose na sana sa isang firing range sa barangay Kabatangan, na galing sa bodegang sumabog noong June 29 sa barangay Tetuan. Sa naunang insidente, 5 na ang nasawi at nasa 4 na po ang nasugatan. Sa insidente naman kahapon, nagkaroon ng premature detonation ng mga nakumpiskang paputok. They identified that place as safe place. Kaso nga lang, yung procedure na sinasabi natin, mayroong kasing aksidente nangyari. And that is premature detonations. Very evidently, lahat ng disposal team natin na disgrasya. Paliwanag naman nila sa larawan na kumakalat sa social media na inihilera lang at tinabunan ng damo ang mga inipon ng mga paputok. Kung nakita natin sa mga pictures na nakakalat, hilera siya, dahan-dahan sana dapat to consider it as low explosives. No? Binasa nila. But according also to the team na babasain, tapos kung sakali man yung area na yon, pwede rin siya talagang puputok. Pag-iwan nila doon sa area na yon. Kahit basa yan, pwede pa rin niyang puputok. Ang sugatan sa insidente kahapon, umakyat na sa 27. 19 diyan ay mga kawani ng PNP, BFP, PCG at Philippine Marines. 5 sa kanila, kritikal. 8 sibilyan naman ang nasugatan, kabilang ang 15 anyos na anak na babae ni Myra Aquino. Nabagsakan siya ng kesame siguro at saka ng mga salamin na sa bintana. Tiniyak naman ng Zamboanga City LGU ang tulong pinansyal at food packs sa mga apektado. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Rest assured that our regional director is ensuring the facilitation of all help that we can give to the victims, as well as the investigation is underway. If there is a criminal or civil liability, will be identified after the investigations. Rest assured that we will implement such. Vicky, sinabi din ng PRO9 na ang mga nasabing paputok ay ang last batch na ng mga paputok na i-dispose ng mga otoridad. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Efren Mamak ng GMA Regional TV.